as sinisisikwal kan mga tawo ngunyan. Sa giraray, maray na aga sa Ilugabos, mga katiwala sa mga kakabukas pa lang po kansay ng mga radyo, asin telebisyon. Welcome po digdi sa satuyang programa na Diyos Bago ang Gabos. Sili po si Father Kevin Ponasher. Nasa Webes po kita, kan ika-32 na semana sa ordinaryong panahon. Asin man ang mga Pariseyo sa Ebanghelyo na nadaog nyato, naghapot kay Hesu Kristo. Nuwarin nga maabot ang kahadayan kan Diyos. Pinag-expect ninda ang sarong nahihiling, no? Siguro sarong dramatic na pangyayari. Sarong pangyayari na maobserbahan, sarong pangyayari na mame-measure. Pero nagtaonin simbag si Jesucristo na nagbago kan gabos na ururon manunungod digdi sa kahadayan kang Diyos. Sabi niya, ang kahadayan kan mahal na Diyos, it cannot be observed. Ninhuli, tan kahadayan nin Diyos, yaon sa tahaw nindo. O kaya sa ibang translations, the kingdom of God is within you. Sa madaling sabi, mga katiwala, ang kahadayan kan mahal na Diyos is not somewhere out there. It is already in here. Sa satuyang mga puso, sa satuyang mga relationships, sa satuyang mga gawi nin pagtubod, sa satuyang mga gawi nin pagkamuot. Bako po ini mga katiwala manunungod sa pagpredikta kan katapusan kan kinakban, kundi manunungod po ini sa pagsabuhay kan presensya kan mahal na Diyos sa tahaw kan kinakban na kung sain yaon kita sa ngunyan. Daini nasabutan kan mga Pariseyo, ninhuli ta nagahanap sinda nin sinyales duman sa langit. Pero inimbitaran kita ni Jesucristo na maghiling kita kan mga sinyales sa tuyang puso. Ano ining pinagsasabi kan sa tuyang kagurangnan? No? For example, every time na nagpapatawad ka, every time na mas pinipili mo ang pagsabot kaysa madagit, every time na pinipili mo ang pagpapasensya kaysa sa imong pride, we make the kingdom of God visible in our lives. Duman sa enot na pagbasa, magayunon nasambit hali duman sa libro kan Kadunungan. Pinagtatauso magayunon na retrato manunungod sa Diyos no na kadunungan. Sabi, digdi, ang wisdom ngaya is a spirit that is intelligent, that is holy, that is unique, that is manifold. And this wisdom reaches mightily from one end of the earth to the other. Araw kay ni an paghiro kan kahadean kan mahal na Diyos. Silensyo, pero mapangyari. Iyo an minabago kan sa tuyang buhay, puon sa laob, pasiring sa luwas. Igwada kay ito nin sarong seminarista na naghapot sa sarong gurang na padi. Sabi kay ning seminarista, Father, nuwarin nga maabot talaga ang kahadayan kang Diyos. Sabi man kay itong gurang na padi, nagngirit sana asin sinabihan sa seminarista, ara mo nga brother, nagaabot ang kahadayan kang Diyos, kung an sa imong pagkamot sa imong puso, mas dakula na
kaysa sa takot sa imong puso. Pinagparaisipan ini kang seminarista asin man na-realize niya na tama ba ng God supading gurang na ang kahadian kang Diyos minapuon bako kung noarin nagbabaguan kinaban. Kundi nagpupuon ang kahadian kang Diyos kung kita mismo ang nagbabago. Too often sa satuyang pamibion mang katiwala ang satuyang pinagpapangadji iyuan kagurangnan sa nang baguhon mo ang kinaban, no? Ninhuli ta kadakol ng kariripukan, kagurangnan baguhon mo ang kinaban, ninhuli ta kadakol ng instances din violence. Pero baka nagsasabi ang satuyang kagurangnan digdi sa satuyang pamibion na baguhon yan kinaban, baka naghihilom siya sa satuya. Iyo babaguhon ko, pero mapuon ako sa imo. Sa ngunya na aldaw, pinagsaselebrar taman si Saint Francis Xavier Cabrini. Iyo ini ang santa, no, na pinaka-enot na US citizen na ma-canonize bilang santo. And ipinangaki siya sa Italia as in ang sa iyang kamabutan, iyo na maging sarong misyonero sa China. Pero ibang plano ang satuyang kagurangnan. So pinadarakan sa tuyang kagurangnan si Saint Francis Xavier Cabrini duman sa Weste. So, tangani na magserbi sa mga Italian immigrants sa Manila ay sa Amerika. Ining si Mother Cabrini nagpatigdog nin mga ospital, nin mga eskwelahan, mga orphanages, no, duman sa Estados Unidos. Bako ninhuli ta mayaman siya, bako ninhuli ta igwa siyang kapangyarihan, kundi ninhuli ta nagtutubod siya na ang kahadean kan mahal na Diyos buhay na sa lambang gawi nin pagkabuot. One time nagsabi siya, we must pray not for easy lives but to be strong people. Araw kay ni ang kaisipan kan kahadean kan mahal na Diyos. No? Bako na maghalat din mga ideal conditions, kundi ang kabanalan pinapangyari sa digdi asin sa ngunyan. No? An sa iyang buhay mangkatiwala nagpapagirumdum sa tuya na ang kahadean kan mahal na Diyos dai nag-aabot sa paagi nin mga dalugdog din mga kikilat, kundi sa silensyong paagi, no? Nag-aabot sa lambang lugar na kung saan ang pagtubod yaon, kung saan ang pagtubod nahihiling sa paagi din pagkamot. Siguro sa ngunyan na mga panahon, siring kita digdi sa mga Pariseo, nagahalat sa mahal na Diyos na magpahiling sa mga darakula asin mga nahihiling na paagi sa mga milagro, sa mga perpektong sirkumstansya, sa mga tanda. Pero naghihilom sa tuya an sa tuyang kagurangnan na hilingon yaon na ako digdi. The kingdom is among us. Sa satuyang mga pamilya, no, na padagos na nagiging dayupot sa lambang saro, sa mga parokya, sa mga simbahan, sa mga komunidad na nagsisirbi sa mga dukha, sa lambang tawo na nagpipili na mamuot despite kan mga kadipisilan sa buhay. An agyat sa satuya asin imbitasyon sa ngunya na aldaw, iyo nabuksan an satuya mga mata, that we stop looking for something dramatic and start living something godly. So ang kahadean kan mahal na Diyos mangkatiwala, bako ini manunungod sa lokasyon, kundi manunungod ini sa pagbabago. But ini nagkukua sa langit, sa pag nagtingkalag ka dyan sa taas, kundi nakukuha ini sa satuyang mangkalat. So perhaps we cannot, or let us not wait for heaven to begin later. Let's begin it now by loving as Jesus loved.
Agado niya to sa pagpapadagos kaining sa tuyang pagurupurup, asin ngunyan na mga masunod na oras digdi sa aldaw na ini na Webes, na lugod mas mahiling niyato ang kadakol na mga instances sa palibot niyato sa tuyang buhay na nagmamanifest ang sa tuyang mahal na Diyos. Asin lugod mas maging aware kita sa tuyang mga puso nan paghahadi kan mahal na Diyos duminatungga. Amen. Kasabay kan sa tuyang mga personal na kahagadan, sa tuya man pong isabay ining mga nag-chat sa satuya kan sa indang mga intentions, itas niya to gabos ini sa tuyang mahal na Diyos. Kita gabos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sa gabos po na nagsabay sa satuyang programa ngunyan, salamatunon po. Padagos na pong suportahan sa Media Apostolate kan Diocese of Legazpi. Sa pagi po iyan kan Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, sa pagi kang 94.7 Spirit FM, Via Maria Press, asin Manvita Katolika Bookstore. Maging miyembro po kaining Katiwala 1008 Community. Kung paano po, haputon lang ako, si Father Neil, si Father Francis, o kaya po mga kabidbid nindo po na mga anchors and DJs, digdi po sa Diocesan Multimedia Services Incorporated. Kini po si Father Kevin Fonasher, ang sa inyong katiwala sa katotoohan, bendisyonan ka mukhang mahal na Diyos. Maray na aga.